Noong 2018, namatay ang lola ko, si Lola Beatriz. Sa aming magkakapatid, ako ang napiling umuwi sa probinsya para asikasuhin ang mga gamit niya. Sa totoo lang, hindi ko siya ganun kakilala. Bata pa lang ako, dinala na kami ni Mama sa Maynila at bihira na ako makabalik sa San Miguel, isang liblib na baryo sa Iloilo. Bago ko simulan ng kwento, siguraduhin mo muna nakasubscribe ka na at pindutin ang notification bell bilang suporta sa channel. Sabi ni Mama, wag na raw akong tumuloy. Pero wala nang ibang pwedeng pumunta. Ang mga pinsan ko may trabaho. Ako lang ang walang kaayusan sa buhay. Sabi nga ni Mama. Kaya ako na lang napilitang sumakay sa bus pa uwi. Pagdating ko sa baryo, hapon na. Tahimik. Hindi lang tahimik na parang walang tao, kundi tahimik na parang may nagbabantay. Sinalubong ako ni Tiang Berna, kapitbahay ni Lola. Matanda na rin, laging nakabarong, laging nakasuot ng rosaryo. Paglapit pa lang niya, may sinabi na agad siya. Huwag kang matutulog mag-isa sa bahay. At kung sakaling wala ka ng choice, huwag mong bubuksan ang silid sa itaas. Seryoso ang tono niya, hindi nakikipagbiruan. Pumasok ako sa bahay ni Lola. Amoy na amoy ang alikabok. At ang sahig, bawat hakbang mo tumutunog. Ang mga dingding, may lumang aninong hindi na nabubura. Sa sala, may antigong upuan. Sa kusina, isang sirang orasan na laging nakaturo sa 1203. At sa itaas, yung sinasabi ni Tiang Berna, may isang kwarto na hindi ko agad pinansin. Pero may kakaiba roon. Ang pinto, hindi kinakalawang, pero parang bagong sarado. At sa ilalim, may bakas ng itinim na langis. Sa unang gabi pa lang, may mabigat na pakiramdam na akong hindi may pagwawanag. Parang may bumubulong na hindi ko marinig ng buo. Pero nararamdaman ko sa batok. Maaga akong natulog. Walang TV, walang signal. Lampara lang ang ilaw ko. Madilim na, tahimik, at nakakatulig ang katahimikan. 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Hindi ko alam kung bakit. Pero pagdilat ko, may narinig akong langit-ngit sa bubong. Mabigat, mabagal, tila may naglalakad na tao. Pero mas mabigat, parang may nakapatong na kung anong bagay. Tumingin ako sa kisame, walang anino. Pero ang pakiramdam ko, tinititigan ako. Sa gilid ng mata ko, nakita kong bagyang gumalaw ang kurtina ng bintana. Kahit walang hangin, may tunog ng gasgas, parang kuko sa kahoy. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, pumunta ako sa poso para kumuha ng tubig. Habang papasok ako sa bahay, batingin ako sa bubong. At doon ko siya unang nakita. May taong nakaupo sa bubong. Pero hindi siya basta tao. Mali ang balangkas ng katawan. Ang ulo masyadong malaki. Ang leeg mahaba. Ang buhok tuyo, magulo. At ang mata pula. Pulang-pula sa gitna ng dilim. Hindi ako makagalaw. Para ako napako sa lupa. Hindi ko maipaliwanag. Pero alam kong hindi yun isang hallucination. Tinignan niya ako. Hindi siya kumurap. Tapos ngumiti siya. Isang ngiting walang emosyon. Parang ngiting walang kaluluwa. Tumakbo ako pabalik sa loob. Nagsara ng pinto. At doon ko lang napansin.
May markang kalmot sa sahig sa tapat ng silid sa itaas. Gabi ulit, hindi ako makatulog. Nakatulog lang ako dahil sa pagod. Pero sa panaginip ko, naroon si Lola. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Basang-basa, nanginginig. Ray, hindi ako namatay sa sakit. Kinuha nila ako. Inain nila ang kaluluwa ko. Kung hindi ka alis, ikaw ang susunod. Pagdilat ko, pawis na pawis ako. Pero malamig, sobrang lamig. Parang may yelong humahawak sa likod ng batok ko. Nang gabing iyon, nahumanda ako. Naglagay ako ng asin sa paligid ng kama ko. Bawang sa bintana. Rosaryo sa dibdib. Pinatay ko ang ilaw at pumikit. 12:00, tahimik. Hanggang sa narinig ko na naman ang bongbong sa bubong. Tumigil. Pagkatapos, parang may naglalakad sa kisame. Tapos may nagsimulang kumalabog sa pinto ng kwarto. At ang sunod, ang boses. Lay, buksan mo ang pinto. Pamilyar ang boses. Boses ni Lola. Pero patay na si Lola. Hindi ako kumilos. Hindi ako huminga. Biglang, Mom, may sumipa sa pinto. Tapos tumahimik hanggang sa dahan-dahang bungkas ang pinto. Kahit nakalak. At nakita ko siya. Yung nilalang. Babaeng mahaba ang leeg. Ulit ang kasuotan. May pakpak na parang balat ng paniki. Kulubot ang balat. Ang mga mata, walang itim. Lumutang siya papasok, walang ingay. Hanggang sa dumapo siya sa paanan ng kama ko at bumulong. Ito ang susunod. Nagising ako sa ospital. Ayon kay Tiang Berna, nakita raw niya akong nakahandusay sa labas ng bahay. Walang malay, nanginginig, may amoy dugo ang katawan. Walang sugat, walang bali, pero may kalmot sa dibdib ko. 3 linya, parang kuko ng hayop. Umuwi na ako sa Maynila kinabukasan. Di na ako bumalik sa baryo. Pero hanggang ngayon, tuwing madaling araw, minsan naririnig ko sa kisame ng apartment ko sa Pasay. Ang langit-ngit ng bubong. At sa panaginip ko, bumabalik siya. Palapit ng palapit. Nagustuhan mo ba ang kwento? Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat!